Sa Roxas Oriental, Mindoro naman po, pati mga simbahan, bodega ng palay at pribadong bahay, ginawa na rin evacuation center para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Yolanda. Nakatutok doon live si Trisha Zafra. Trisha? Pia, sa mga oras na ito, napakalakas na ng hangin at hindi na tumitigil ang pagulan dito sa bayan ng Roxas sa Oriental Mindoro. Ganito nga ang naging sitwasyon dito mula pa kaninang tanghali at bagamat may mga agam-agam yung mga taga rito, kahit papaano nagbibigay pag-asa sa kanila na malalampasan nila itong bagyong ito dahil sa isinagawa nilang preemptive at forced evacuation simula pa noong Huwebes. Sa mga oras na ito, Pia, ayon sa PDRRMO ng lalawigan ng Oriental Mindoro, umaabot na sa 2,292 yung bilang ng evacuees dito sa buong lalawigan. Dakong tanghali, nagparamdam na ng sungit ng panahon ang bagyo sa Southern Mindoro. Sumisipol ang hangin, sumasayaw ang mga puno at tuloy-tuloy ang malakas na ulan. Hapon na, may inililikas pa rin. May mga pinalipat pa ng evacuation center sa bayan ng Roxas dahil malapit sa dagat ang isang evacuation center na pinuntahan ng mga residente roon. Pag malapit po sa kabayanan, ibig sabihin po, kapag kailangan po, kung meron man pong hinihingi na magkasakit na pwedeng dalhin sa ospital, agad-agad po silang marerescue. At nasa isang safe po silang lugar na pwede agad-agad po silang madala. Sa simbahan namang ito, nakahanap ng masusulingan ang 13 pamilya at 40 stranded na pasahero. Tipid-tipid kasi baka maubusan ng budget. Kaya kung sana mayroong magbibigay ng halimbawa tulong na rasyon sa mga dito, di yun, makakatulong yun. Sana po tumigil na yung bagyo para makaalis na rin kami, makauwi na kami sa aming mga tahanan, mga probinsya. Maging bodega ng palay, ginawa ng evacuation center. Natatakot din po kami kasi yung bahay namin medyo hindi na po matibay. Dati po kasi 2 beses na kaming natanggalan ng bubong, nadala na po kami. Dahil kakaawa naman po yung mga bata. Pati pribadong bahay, binuksan na rin ng ilan para sa evacuees, tulad ni Ginang Amalia na nagpatuloy ng 33 pamilyang katutubong mangyan sa kanyang bagong gawang bahay sa bayan ng Mansalay. Blessing pa rin po sa akin, sa buhay ng pamilya ko, na nakatulong tayo. Nagsisigurado kami para yung aming mga kabataan, mga kaibigan ma'am, na kapwa mangyan hanuno, minorities ma'am, na mailigtas, kaya nagsisiguro kami sa magandang kinatayuan, ma'am. Nagsimula na ring mamigay ng relief goods ang bayan ng Mansalay na tatagal hanggang Linggo ng umaga. In-anticipate namin na baka bukas ay may mga barangays na hindi na ma-access namin, hindi na sila passable dahil sa baha. Problema nga lang daw ngayon ang linya ng komunikasyon sa Mansalay. Nagsimula na rin ang relief operations para sa mga evacuees sa bayan ng Roxas. Aming pinoproblema ngayon, baka kumulang kami sa mga pagkain na ibibigay sapagkat hindi sapat yung aming mga naipon o naka-stock pa doon sa MSWD. So kaya kami ay nananawagan sana sa mga ahensya ng ating pamahalaan na baka may papadala sila. Pia, bukod sa napakasama na nga ng panahon dito sa bayan ng Roxas, Oriental Mindoro, napakadilim din ng buong paligid dahil isa itong bayan ng Roxas sa pinutulan muna ng supply ng kuryente para nga maiwasan ang anumang sakuna na idudulot nitong pagdaan ni Bagyong Yolanda. Bukod sa bayan ng Roxas, wala ring kuryente ngayon, Pia, sa mga bayan ng Socorro, Pola, Pinamalayan, Gloria, Bungabong, Bansud, Manansalay at Bulalakaw. Sa mga oras na ito, wala pa namang napapaulat na mga pinsala, pagbaha, storm surge o landslide. Pero yun nga, may problema raw sa mga signal ng telepono rito. Kaya hindi talaga malaman yung tunay na sitwasyon doon sa mga coastal barangay at pati rin sa mga barangay sa mga area na bulubundukin. Samantala, may ulat ng pagtaas ng level ng tubig sa Baco River sa bayan ng Baco at doon sa tinatawag nilang mag-asawang tubig river sa may bayan naman ng Nauahan. Pero hindi pa naman daw yan nagdudulot ng pagbaha sa mga oras na ito. Samantala, minomonitor naman yung dike sa may barangay San Rafael, dito rin sa bayan ng Roxas na dati nang may sira dahil pinangangambahan nila na kapag nagtuloy-tuloy yung pag-ulan ay baka tuloy ang bumigay yung dike at magdulot ng sobrang pagbaha dito sa bayan, Pia. Maraming salamat, Trisha Zafra.